Who will pray? Sino ngayon ang mananalangin? Sino ang gagawa ng pamamagitan? The church being led by the apostle. Ang iglesia ng Panginoon sa kabuuan. Tayo ay may tinatawag na pagkasaserdoteng banal. Pagkasaserdoteng banal. Basahin natin ang sinasabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 5. Ito ang sabi ng kasulatan. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ano raw ang mga kabahagi sa iglesia? May pagkasaserdoteng banal. Noong una, ang isip lang natin, ang saserdote, yung tumatayo, nagsasalita. Yun lang ang ating isip noon. Sila lamang ang mayroong pagkasaserdote, priest. Pero sa Bible, hindi ganyan. Sa early church, hindi lamang yung may pagkasaserdoteng banal, yung tumatayo, yung nangunguna. Sa kabuuan pala ng iglesia, lahat tayo ay priest. Yan ang sabi ng kasulatan eh. Ulitin natin. Sabi rito sa 2:5 ng 1 Peter, kayo rin naman gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal. Lahat pala tayo. Hindi sinabi ni Apostol Pedro, ako lang ang saserdote. Kayo hindi na. Hindi. Kayo rin naman. Pati pala yung mga pinangungunahan. May pagkasaserdoteng banal. Kaya ang iglesia sa kabuuan ay kaharian ng mga saserdote. Apokalipsis 1:6. Basahin natin ang sinasabi. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang awa, ang kaluwalhatian at ang paghahari. Magpakailan-kailanman siya nawa. Ano sabi? Ginawa tayong kaharian ng mga saserdote. Hindi lamang pala yung nakatayo sa gitna, sa unahan, ang saserdote. Sa Bible, ang lahat ng mga mananampalataya, all believers, ay may pagkasaserdoteng banal. Lahat. Kaharian tayo ng mga saserdote. At ano nga ba mga kapatid ang saserdote? Ang saserdote, mga kapatid, sa English ay priest. Ano ang priest? A person whose office it is to perform religious rites and especially to make sacrificial offerings. To make sacrificial offerings. Naghahandog. Kaya nga tayo, magipagkasaserdoteng banal, may karapatan tayong maghandog sa Diyos ng mga panalangin. Hindi lamang yung nakatayo, hindi lamang yung nasa gitna, hindi lamang yung nangunguna. Lahat ng mananampalataya may pagkasaserdoteng banal. At ang gawain ng saserdote ay maghandog. Ayon nga sa definition ng priest, a person whose office it is to perform religious rites and especially to make sacrificial offerings. Naghahandog. Ang ating mga handog ng mga panalangin. Yan mga kapatid. Kaya ang lahat ng mga mananampalataya ay naghahandog ng panalangin. At yun ang iniaaral ayon sa ating binasa. Ano ang saserdote? Has given the authority for or to offer offering of sacrifices
in behalf of others. Yan ang mga saserdote. At yan mga kapatid ay biyaya. Isang karangalan yung matawag ka sa pagkasaserdote. Pagkat hindi lahat ay makapaghahandog maging sa lumang tipan. Gaya sa Israel, hindi lahat ng lipi ay saserdote. Lipi lamang ni Levi ang may pagkasaserdoteng banal. Subalit sa bagong tipan, ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng alagad, ay pawang may pagkasaserdoteng banal. Paano nila tinanggap yan? Nung sila'y tawagin. Hebreo 5:4. Hebreo 5:4. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanya sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng lipi saserdote. Lipi lamang ni Levi. At si Aaron ay nasa lipi ni Levi. Paano niyo tinanggap? Ang karangalang maging saserdote nang siya'y tawagin. Eh sabi ng Diyos kay Moises, nasaan yung kapatid mo? Bagamat si Aaron ang panganay. Sige, ilapit mo siya rito. Pagsama mo siya rito. Si Aaron tinawag. Ngayon, tayo sa loob ng iglesia ng Panginoon ay tinawag. Paano tayo tinawag? May boses galing sa unan o sa kuweba? Hindi. Ano ang paraan ng Diyos ng kanyang pagtawag sa bagong tipan? Tingnan natin. Dito sa aklat ng unang Tesalonica sa 2:14, ating babasahin ang sinasabi ng salita ng Diyos. At dito natin makikita na hindi basta-basta pala ang maging saserdote. Ito ay hindi volunteerism na ikaw ay nag-volunteer. Hindi yan ang kalagayan ng saserdote. Ang mga saserdote ay tinatawag ng Diyos. Sa 2 Thessalonians chapter 2, sa verse 14, ito ang sabi, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi ng Apostol Pablo sa mga kapatid sa Thessalonica? Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Aming ebanghelyo, ha? Sino yung aming? Ayan. First person, plural. Aming ebanghelyo. Hindi lahat kasama dyan. Ang tinutukoy ni Pablo ay yung mga tinawag sa pagka-apostol. Roma 1:5. Kaya hindi ko mo nagbabasa ng Bible, ibig sabihin nun mga kapatid, may karapatan na silang tumawag o mangaral. Mayroon munang tatanggapin yung mga ngaral. At ano yan? Basahin natin. Nasa pamamagitan niya itinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Hesukristo. O, binasa natin kanina, taga-Thessalonica yun. Pinangaralan ng mga apostol. Ito naman, taga-Roma. Pinangaralan din ng mga apostol. At sabi ng Apostol Pablo, sa pamamagitan niya, ni Hesukristo, tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima ng pananampalataya sa lahat ng mga bansa. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Hesukristo. Sa pagkatawag ng mga apostol, sa pagka-apostol, yung mga nakinig, sumampalataya, at nagpabotismo, sila din naman ay
tinawag. Sapagkat ang nagdala ng pangaral, ang nagdala ng ebanghelyo ay mga apostol. Yung nakinig at sumampalataya sa panawagan ng ebanghelyo sa pamamagitan ng mga apostol, sila din naman ay tinawag kay Jesucristo. At yan, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo basta naglingkod, hindi tayo basta gumagawa ng anumang paglilingkod. Tinawag kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. At sa pagkatawag sa ebanghelyo ng mga apostol, sa pagkatawag sa kanila, doon din naman tayo tinawag. Ngayon, mga minamahal, salamat sa Panginoon. At huwag nating kakalimutan, kaya intercession, tayo kaharian ng mga saserdote. Mayroon tayong pagkasaserdoteng banal. Basahin pala natin yung 1 Peter 2:9. Pagkat doon nakasaad, ang iglesia ng Panginoon sa kabuuan ay may pagkasaserdoteng banal. Hindi lamang yung mga leader, hindi lamang yung mga tagapanguna, pati mga pinangaralan nila. Ito ang sabi, dadapat kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Lahing hirang, makaharing pagka-saserdote. Kanina, binasa ko sa inyo, kaharian ng mga saserdote. Apokalipsis 1:6. Yun na nga, ang tungkulin ng saserdote ay maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu. Kaya huwag tayong magtataka, mga kapatid ko. Sa paglilingkod natin, ang ating paglilingkod ay buhay ng paghahandog. Buhay ng paghahandog. Unang-una, nihahandog natin ang ating sariling buhay. Nihahandog natin ang ating kalakasan. Ano man ang nasa atin. Talent, skill, ano man nating expertise, inihandog natin sa Diyos. In the first place, hindi naman sa atin yan eh. Sa Diyos din galing yan eh. Kaya nga sabi ni Pablo, what do you have that you did not receive? Sige, come to think of it. Ano meron tayo na hindi natin tinanggap? Wala. Lahat ay atin lamang tinanggap. We are all recipients of God's bountiful blessings. Lahat yan, tinanggap lang natin yan. Karunungan, kakayahan, lahat. Ability, talent, lahat. Skill, lahat. Even our health and even our very own life. Yan ay pawang tinanggap lamang natin sa Panginoon. Kaya nga ito, mga kapatid, inihahandog natin buhay ng paghahandog. Ang mga biyaya ng Diyos, naghahandog tayo. Nagkakaloob tayo ng tithes and offering natin. Salamat sa Diyos. Yung ating isang elder na seaman, kahapon, tumawag sa akin yon. Dumating na daw siya. At sabi niya, dadalhin niya ang kanyang tithes and offering sa ganitong oras. O sabi ko, sige, awa naman ng Diyos, wala naman ako sa labas, inintay ko siya. Dumating. Tignan yung mga paghahandog, hindi biro ang magsiman. Malaking panganib. Siyempre, pagod. Ay ilang buwan kang wala sa pamilya mo? 10 buwan? Halos 1 taon yan. Pero ang kagalakan ng mga anak ng Diyos ay hindi yung sarilinin ang biyaya. Hindi. Udyok ng Espiritu sa kanila yan eh. Nagsadya pa nga eh.
sapagkat sila napatira doon sa malayong lugar. Hindi dito sa Metro Manila. Pero nagsadya pa. Because in the first place, siguro, tinatanaw din niya, unang-una yung kaligtasan. Pagkatapos, kahit paano, natulungan natin siya sa iba't ibang mga bagay. Kaya nung siya naman nagkapalad, nakagraduate siya ng kanyang kurso, at nakapagtrabaho siya sa ibayong dagat. Hindi niya kinakalimutan. Yan ang maganda eh. Hindi mo kinakalimutan yung gawa ng Diyos. Mahirap kasi yung pagkatapos ng mga bagay, nakalimot na sa lahat. Siya hindi. Awa ng Diyos, mga kapatid. Dinala niya ang kanyang tithes and offering. Ay di salamat sa Panginoon. Ang ating buhay, buhay ng paghahandog. Ang ating mga leader, mula pa pagkabata, hindi na inisip yung meron sila. Kung may pera ba sila sa bangko o wala. Mula sa apostol, sa mga bishops, mga kapatid, lalo pa sa Port Watch, ang patakaran sa atin, walang sariling bangko, pera sa bangko. Kaya ang mga manggagawa ng Diyos, walang bank book. Wala. Paano ka magkakabampok? Wala ka naman deposito. Yan, pagtalikod sa sarili yan. At ang inuuna ay ang gawain ng Diyos. Nagpapagal. Lumilipas sa mga taon, lumilipas sa mga panahon. Sabihin na natin, tumatanda sila. Sa pagtanda nila, ni 5, wala silang pera sa bangko. Would you believe that? Sino man niniwala dyan? At sasabihin ng iba, imposible. Pwede, sabihin nilang imposible. Pero ano ang totoo? Yan ang policy sa Port Watch. Ang mga manggagawa, walang kanilang sariling pera. Kung sila man ay magkaroon, inihandog pa sa gawain ng Diyos. Kaya tayo ay may pagka-saserdoteng banal. Paghahandog, huwag kayong magtataka. Yung iba'y nagtatalaga. Yung iba, hindi pera ang pinagkakalob. Anak ang inihahandog. O, tumayo ang ating elder. 2 anak niya nasa ministry. Maluwalhati ang Diyos. Yung isa pastor natin doon sa Paco. Yung isa ay pastor natin doon sa Apalit. Hindi siya nag-isip ng puro pang sariling kanila. Ang kanilang buhay ng paghahandog. At sila mismo, hanggang sa pagtanda, gumagawa ng kaparaanan, makapaglingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. O gaya ng ating mga kapatid. Salamat sa Diyos. Yung iba'y nag-retire na sila. O anong gagawin nila? Malakas pa naman sila. Tumutulong sa school. Sa MCA. O di maluwalhati ang Diyos. Hindi pa naman sila bedridden malalakas pa sila Gumagawa. Yung talent, kung ano man sila talent o profession, meron. Nihandog sa Diyos yan. Iba-ibang kanilang profesyon, iba-ibang kanilang karir. Pero alang-alang sa gawain ng Diyos, hindi ipinagkakait. Yung iba sa construction, yung iba sa legal, yung iba sa education. Iba-iba nga Lahat ginagamit paglilingkod sa Diyos. At hindi sila pinipilit yan. Kagalakan nila yan Purihin ang Panginoon. Nagpapatotoo ang Holy Spirit sa kanila na ang Diyos yan nalulugod sa ginagawa nila. Kaya tayo, ang ating buhay, buhay ng paghahandog. We have been called into the priesthood. At ito pa nga, pananalangin. Pwede hindi ka manalangin. Pwede namang hindi Hindi ka naman aarestuhin kung hindi ka manalangin Pero bilang saserdote, you must be dutiful. Lalo pa, naalalaman natin, ang ating mga handog ng panalangin ay kinalulugdan ng Diyos.